Protektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Dahil sa di maawat na oil price hike, presyo ng NFA rice nagbabadya na rin daw tumaas. Ilang mga patrol car ng PNP sa Zamboanga magbabawas ng oras ng pagpapatrolya dahil sa din daw ng oil price hike. Pagpepenitensya, posibleng magdulot ng masamang epekto sa katawan ayon sa DOH. Ogie Alcacid, Gary Valenciano at iba pang mga music artist nagtanghal sa benefit concert para sa mga OFW. TV na mistula na ring computer, mga nagninipis ang laptop at sari-saring tablet, patok ngayon sa mga techie. Ang mala Wild Wild West na selebrasyon ng Summer Rodeo Festival sa Masbate. At GMA Network, tumanggap ng 3 medalya at finalist certificate mula sa prestigyosong 2011 New York Festivals. Dahil sa di maawat ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, nagbabadya na rin daw magmahal maging ang mas murang NFA rice. Pero hindi tulad ng huling rice crisis sa bansa noong 2008 kung kailan namigay ng Family Access Card, sakaling matuloy ang taas presyo ay hindi na raw kakayanin ng gobyerno ngayon na magbigay ng diskwento kahit sa mga pinakamahirap na pamilya. Saksi si Julio Segovia. Sa mga gasolinahan ng alampag ang militanteng grupong Anak Pawis para kondinahin ang anilay pagkalam ng sikmura ng maraming Pilipino. Dahil daw kasi sa sunod-sunod na taas presyo ng krudo, apektado na ang presyuhan ng iba pang pangunahing bilihin. Hindi na kaya ng ating mga masa, kaya karamihan sa ating mga masa ngayon namulubi na lang, at nandoon na lang ang yung iba nagkakaykay na lang ng mga basurahan upang makakain. Kahit nga ang mismong National Food Authority, oil price hike ang nakikitang dahilan sakaling itaas nila ang presyo ng NFA rice. Sa ngayon, 27 pesos pa rin ito kada kilo. Mahirap kasing magsalita ng tapos sa presyo No? It's very difficult kasi paano kung ang presyo ng gasolina sumipa ng 80 pesos per liter? Right now you're talking 50 pesos ang crude oil, ang diesel, no? Paano kung maging 80 pesos? Sa huling rice crisis sa bansa noong 2008, naging solusyon ng pamahalaan ang pagbibigay ng Family Access Card sa mga pinakamahihirap na pamilya. Ang mga meron nito, makakabili ng pinakamurang bigas ng NFA na nooy nasa 18.25 kada kilo. Pero sakaling ang itaas ng NFA ang presyo ng kanilang bigas, malabo raw na mamigay pa sila ng Family Access Cards. Dahil daw kasi sa pagkalugi ng NFA sa subsidy ang kanilang ibinibigay, inalis na nila sa merkado ang 18.25 at 25 pesos kada kilong bigas. Maging ang pisong dagdag presyo sa kada kilo ng commercial rice, posible raw masundan sa Hulyo pagpasok ng tag-ulan. Ayon sa ilang nagtitinda ng bigas sa Kamuning Market, tinatayang nasa halos 100 piso kada sako madadagdag sa presyo o katumbas ng dagdag na 2 piso kada kilo. Sa kasalukuyan itong 30 hanggang 35 pesos kada kilong presyo. Natural, pag tag-ulan talagang ang presyo ng bigas malikot, pataas. Sa gitna ng isyong taas presyo sa bigas, bahagyang nabulabog ang tanggapan ng NFA matapos madiskubring nilooban ito. Inabutan ng janitress na bukas ang records division. Pwersahan ding sinira ang mga steel cabinet at nagkalat sa sahig ang laman ng mga drawer. May CCTV sa may pinto ng opisina, pero mukhang sa nakabukas na bintana na hindi hagip ng kamera daw dumaan ang mga salarin. Inaalam pa sa ngayon kung may mga nawala sa opisina. Isinailalim na sa fingerprinting ang mga empleyado para maikumpara sa mga nakitang fingerprints sa isa sa mga pinto. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Dahil pa rin sa mataas na presyo ng langis, magbabawas na ng oras ng pagpapatrolya ang ilang patrol car ng PNP sa Zamboanga. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na tuloy pa rin ang kanilang serbisyo, lalo na ngayong papasok na ang Holy Week. Saksi si Micaela Papa. Sa nalalapit ang Semana Santa, hindi lang daw ang Metro Manila na iiwan ng mga bakasyonista ang dapat bantayan ng pulisya.
kundi maging ang mga probinsya na dadagsain nila. Kaya naman malaking tulong daw sana ang mga patrol car pandagdag police visibility. Yun nga lang, pati ang pondo nila ay apektado na rin daw ng sunod-sunod na oil price increase. Sa Zamboanga halimbawa, mula sa 12 oras na pagpapatrol ng mobile police, magiging 6 na oras na lang ito ngayon. Allocation namin ng gasolina is fixed na yan, no, for the whole year. So ang ibig sabihin, kung tataas yung presyo ng gasolina, bababa dyan ang volume. While there is a general directive that as much as possible, if not necessary, don't use it, we will not say that, we'll reduce police presence because of the rapid increase of the rising prices in petroleum. Ayon sa PNP, ang bawat patrol car ay binibigyan ng 10 litrong alokasyon kada araw. Kaya naman ang 3,500 patrol car sa buong bansa kumukonsumo ng 35,000 litro ng diesel kada araw. Ibig sabihin, ang bawat pisong dagdag kada litro katumbas ng libo-libong dagdag gastos para sa PNP at mga lokal na pamahalaan. Ang halagang yan, ibinabawas na lang daw sa budget ng administrative and other expenditures. Sa pagtaas ng mga bilihin, ang unang-una po natin babawasan yung po mga administrative activities natin at i-maintain natin ang operational projects. Nang sa ganun po, matiyak natin ang kaligtasan. Maging ang Bureau of Fire Protection, aminadong apektado ng mga oil price hike. Hindi naman daw pwedeng tipirin ang pamatay sunog, lalo na ngayong panahon ng tag-init, kung kailan mas maraming naitatalang sunog. So kung may increase, nag-a-adjust kami dito sa Bureau of Fire Protection dahil pag bumili naman kami, that is part of the MOE, yung maintenance of and other operating expenses. I am very certain that Secretary Robredo will raise his concerns with the economic managers on that. And we want to make sure that this important service should not be affected in any way. Dahil pa rin sa mga oil price hike, hindi na raw maghihintay ang ilang tricycle driver sa Quezon City ng pangakong fuel subsidy ng gobyerno. Kaya naman nagpetisyon na silang itaas ang minimum fare sa 10 piso at ang special trip sa 20 piso. Ayaw po talaga namin magtaas. Ang problema, kami rin po ang nasasaktan dahil hindi na kami makaagapay. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Inaasahan namang sisipa ang presyo ng gulay ngayong weekend dahil sa pagtaas ng demand sa pagpasok ng Semana Santa. Saksi si Bernadette Reyes. Ilang mamimili ng dinatnan kong namamakyaw ng gulay dito sa Baguio. Sinasamantala habang mura pa ito sa ngayon. Sabi kasi ng mga manininda, inaasahang magmamahal ng presyo ng mga ito ngayong weekend bago magsimana Santa, kung kailan magtitika o liliban sa pagkain ng karne ang maraming Katoliko. Kasi maraming turista. Maraming dadayo dito sa Baguio. Siyempre yung supply, kukunti, ganun man. Mga magkano naman po ang itataas? Mga mga plus 10 pesos lang. Konti lang kasi ngayon. Hindi masyadong marami ang gulay. Kaya yun, tumaas. Sa ngayon, nasa 25 pesos kada kilo pa ang repolyo. Ang carrot, 40 pesos kada kilo. Ang Baguio beans at broccoli naman, tig 20 pesos kada kilo. May mga nagmura pa nga, tulad ng pechay Tagalog na mula 20 pesos, 15 pesos na lang. At pechay Baguio na mula 25 pesos kada kilo kahapon, 20 pesos na lang ngayon. Ang cauliflower naman, nakapako pa rin sa 30 pesos kada kilo. Magaling pa ang Vegan Ilocos Sur itong mga cauliflower na ito. At bagamat ramdam na raw ng mga nagtitinda ang mas mataas na presyo ng gasolina ngayon, hindi pa rin daw nila ipinapasa ang mas mataas na presyo sa kanilang mga suki. Lalo namang bagsak presyo ang mga gulay sa Nueva Vizcaya, kung saan ang broccoli at repolyo nasa 15 pesos at 17 pesos lang, mas mura pa sa presyuhan sa Baguio. Gayon man umaasa silang lalakas ang kanilang kita habang mapalapit ang Semana Santa. Mataas sana ngayon dahil fasting nga. Marami pa kaming tira. O bigay namin 7, tawad pa nila 5. Basta magiging pera, 2, 3. Mula rito sa Baguio City, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. At sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pati mga kawani ng gobyerno nangangalampag na para sa aumento sa sahod. Pero paliwanag ng palasyo, wala raw sa kanila kundi nasa Kongreso ang kapangyarihan para magbigay ng salary increase. Saksi si Claire Delfin.
Sa pabiting ito, inilarawan ng Alliance of Health Workers ang himutok saan nila ay biting na biting sitwasyon ng mga manggagawa sa sektor ng kalusugan. Hiling ng grupo, itaas ang mga public nurse sa salary grade 15 o katumbas ng mahigit 24,000 na buwan ng sahod mula sa kasalukuyang salary grade 11 o halos 16,000 pesos. Pero di lang public health workers ang mga kawani ng gobyernong nabibitin daw sa kanilang sahod. Si Ofelia Triviana, 41 taon ng stenographer ng Department of Agrarian Reform, pero hanggang ngayon ay tumatanggap lang ng 13,000 pesos na buwan ng sweldo. Kasama raw ng samut-saring deductions, ang nauuwi niya, 5,000 piso lang. Mahirap. Kumbaga taga maghigpit ka ng sinturon. Kasi magbabayad ka ng ng kuryente, ng tubig, tumaas na lahat. Pero ayon sa Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE, may mas malala pa nga raw rito. Mga minimum wage earners sa government service na 7,500 piso lang ang sahod kada buwan. Sa ilalim ng Salary Standardization Law na ipinasa noong 2009, gagawin itong 9,000 pesos. Pero dahil kulang sa pondo, inuutay-utay pa ang kanilang 1,500 pesos na salary increase. Kulang na kulang pa rin daw ito, kaya panawagan nila sa gobyerno, gawin ng 15,000 pesos ang minimum wage ng government employees. Hindi pa rin aabot doon sa tinatawag na nakabubuhay na antas. Kasama kami doon sa bilang ng sinasabing nakaranas ng kagutuman. Taliraw ang kamay ng palasyo pagdating sa sweldo ng mga kawani ng gobyerno. May batas daw kasing nagmamando sa bagay na ito. Ibig sabihin daw, ang Kongreso ang may mas malawak na otoridad sa isyung ito. We're limited by what the law says. The executive branch is bound, the DBM, the Department of Budget and Management is bound by what the law says. And the law says that there's a salary standardization law provides a percentage increase there, so we have to respect that. Sa ngayon, bukod sa Metro Manila, tanging Region 6 o Western Visayas pa lang ang nagdedeklarang may supervening condition para talakayin ang wage hike petition kahit wala pang isang taon ang huling umento roon. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. Sa ibang balita, sinabahan ni dating AFP Budget Officer George Rabusa ng reklamong planter ng ilang dating opisyal ng AFP at iba pang personalidad dahil sa umano'y pagkamal ng pondo ng militar. Kabilang sa mga inireklamo sina dating AFP Comptroller retired Major General Carlos Garcia at retired Lieutenant General Jacinto Ligot. Saksi si Jam, si Sante. Mga dating Chief of Staff ng AFP na sina General Dumedio Villanueva, General Roy Simatu, at General Efren Abu. Ilan lang sila sa mga opisyal na hukbong sandatahan na inireklamo ng plunder ni dating AFP Budget Officer Lieutenant Colonel George Rabusa sa DOJ kanina. Kasama rin inireklamo sina dating AFP Comptroller Retired Major General Carlos Garcia at Retired Lieutenant General Jacinto Ligot. Dalawang opisyal ng Commission on Audit ang dating nakatalaga sa AFP at 10 pang retirado at kasalukuyang opisyal ng militar. Sa kanyang complaint affidavit, muling iginiit ni Rabusa na ginamit umano sa maling paraan ang pondo mula sa Provisions for Command Directed Activities o PCDA ng militar. At gaya sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inakusahan ni Rabusa sina Villanueva at Simatu na umano'y pagtanggap ng pabaon at pasalubong mula sa pondo ng AFP. They receive the SARO, they send the allotment advice to the converting units, and then the converting units converts it to cash, returns it to J6, and then after the cash is received by J6, the office of the chief staff disburses the money the way and they please. Wala pang reaksyon sa reklamong plunder ang mga dating hepe ng AFP, pero una na nilang itinanggi ang mga alegasyon ni Rabusa sa Senado. Ang mga kampo naman ni Garcia at Ligot, tumanggi muna magbigay ng pahayag hanggat hindi pa nila nababasa ang reklamo. Tiniyak naman ni Justice Secretary Laila De Lima na agad nilang aaksyonan ang reklamo ni Rabusa. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi.